Ang buhay natin ay panapanahon lang. May panahon ng kalungkutan, mayroong panahon ng kasiyahan. Pero ngayon, panahon ng Kwaresma, panahon ng pagtitika para balikan natin ang buhay ng Panginoong Jesucristo doon sa Kalbaryo nang pinako siya sa krus ng kanyang paghihirap para tubusin ang ating mga kasalanan. At ngayong Semana Santa, ngayon ang panahon ng pagmumuni-muni natin kung ano nga ba ang halaga o ang naidulot sa atin ng paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo sa pagtubos niya ng ating mga kasalanan. Yan ating pag-uusapan dito sa My Journal in Motion sa Love, Life, Me, Myself, and I dito sa Alexander YouTube channel. Kung ating pagmuni-munian, ano nga ba ang ating naidulot sa pagkakatubos ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Jesucristo? Kung ating pagkakaisipin hanggang ngayon, namumutawi pa rin sa mundong ating ginagalawan ng ating mga kasalanan na ating pinagbabayaran sa ating mga paghihirap na nararamdaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi nyo ba yun nararamdaman? Minsan ating pagkakaisipin, ano nga ba ang ating naging sakripisyo o nagawa ako na mga bagay na ginawa natin para maibsan ang mga krus na ating dalahin dito sa buhay na ating pinagdaraanan na sadyang hindi ganun kadali. Kay hirap, minsan pag nararamdaman natin ang ating mga pagsubok sa buhay, parang hindi na natin kayang pasanin. Katulad ng krus na pinasan ng ating Panginoong Jesucristo na hindi naman niya pagkakasala, pero kanyang pinilit tupdin ang mga nakasulat na siya ang tutubos sa ating mga kasalanan. Parati natin pagkasuriin, ano nga ba ang pwede kong magawa o isakripisyo sa mundong ibabaw para ang mga dalahin natin ay kahit papano ay gumaanggaan. Hindi ba't lahat tayo ay umaangal na o humihiyaw ng katarungan sa kung anumang pagsubok ng bawat isa sa atin, pero hindi natin nalalaman na kailangan nating maghugas ng ating mga kasalanan para ang bawat krus natin ay gumaanggaan. Kaya pagkatandaan sa bawat kasalanan na ating nagagawa, siyang nagpapabigat sa bawat krus na ating dalahin. Kaya piliin natin ang magpakabuti sa mundong ibabaw. Yan naman ang ating purpose sa mundong ito ang magpakabuti, ang maglinis ng bawat kasalanan. Hindi ba't mayroon tayong 10 utos ng Diyos na sinusunod, pero kay hirap sundin? Hindi ba't kung pagkakaisipin natin 10 utos yun ng Diyos, pero mayroon pa tayong mga maliliit na kasalanan na dapat natin pagkakatandaan na sundin para maitawid natin ang buhay natin dito sa mundo. Tulad na lang ng labis na pag-aalala, yung mga takot, yung mga pangamba natin na parang hindi na natin kaya pangharapin ang darating na bukas. Ayun lang parang kasalanan na sa ating Panginoon dahil minamaliit natin ang kanyang kakayahan. Hindi ba't naniniwala tayong siya lamang ang Panginoon natin dito sa mundong ibabaw na siyang tutulong sa atin, kaya ang mga pangamba na ating mga dinadala-dala, yan ay kasalanan ating dinadala sa ating puso. Kasi nga, hindi ba't pinaniniwalaan natin siya lang ang gagawa ng lahat ng kasagutan sa ating mga alalahanin. Kaya, tanggalin na natin ang mga pangamba, takot, alalahanin natin sa mga darating pang bukas. Kaya nga tayo naisilang sa mundong ibabaw na ito para protektahan tayo ng ating Panginoon na itubos nga niya ang ating mga kasalanang nagawa yung pangalagaan pa niya tayo sa ating pang-araw-araw. Kaya tanggalin na natin ang mga alalahanin. Hindi ba't binibigay na natin sa Kanya ang lahat-lahat, ang bawat alalahanin ay ibigay na natin sa ating Panginoon dahil siya lang ang puprotekta at magbibigay sa atin ng kaginhawahan sa mundong ibabaw. Kaya ngayong Kwaresma, parati nating ibabalik sa ating mga alalahanin ang kanyang kabutihan at ang kanyang kapangyarihan para tayo ay protekta sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nandiyan ang Diyos para tayo ay gabayan, protektahan at proteksyonan. Basta sabihin lang natin sa Kanya, Panginoon, ako iyong patawarin, i-guide mo kami sa pang-araw-araw at bigay niyo sa amin ang tamang daan
tungo sa inyong mabuting kalooban. O ayan, ang bibigay ko sa inyo kahit papaano, magmuni-muni tayo ngayong Kwaresma, ngayong panahon ng Semana Santa, o mahal na araw, o Biyernes Santo, ano pa man ang tawag dito, basta ating alalahanin ang sakripisyong binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. O ayan, wala na naman akong yaman na maibibigay sa inyo, pero naroon akong konting kaalaman na maishishare sa inyo para kahit papaano naman ating buhay ay gumaang-gaang-gaang. O ayan, have a blessed Holy Week and thank you for watching, and please subscribe to my YouTube channel and please like and share, and thank you very much and God bless.